Hi, kumusta? Salamat sa pagsama mo sa amin. At grabe tong materyales na hawak natin ngayon, ah. Medyo kakaiba to, no? Oo, isang buong koleksyon ng mga dokumento, may CV, mga transcript pa ng Zoom meetings, at personal na mensahe mula sa isang Narciso Olalo. Hindi yung usual research paper, ha? Talagang personal na mga sulatin. Eksakto. At base sa mga ito, malinaw na si G. Olalo, kinikilala niya ang sarili niya bilang number one instrument chosen by God. Isa siyang calling, yun yung term niya. Oo, isang calling na ang misyon ay maghatid ng mga banal na mensahe. At ang misyon naman natin ngayon, para sa'yo, ay himayin hindi lang kung ano yung mga mensahe. Kundi yung paano. Yun, yung paano niya nabubuo. Kasi may isang specific na panginid siya tungkol kay Pangulong Marcos na nagsimula sa isang pulang kotse at isang bus. Parang ang layo, no? Sobra. Paano yung naging political commentary? Yan ang alamin natin. Sige, simulan natin. Sige. Para magkaroon tayo ng konteksto, sino ba si Narciso Olaro base mismo sa mga dokumentong to? Sa CV niya, ang una agad na nakalagay, faith healer. Pero parang understatement pa yun, di ba? Oo nga. Kasi dinetali niya talaga yung mga abilidad daw na bigay sa kanya. Nariyan yung pagpapagaling gamit lang ang boses, Wow. paghula sa mga mangyayari sa hinaharap, at ito yung medyo matindi. Yung kakayahang makita ang mga kasalanan ng isang tao. Kahit patay na? Nabasa ko yan. Oo, kahit patay na. Pero sa lahat ng yon, may isang bagay siyang inuulit-ulit. Parang non-negotiable sa kanya. Yung hindi siya tumatanggap ng bayad. Eksakto. Ni isang sentimo raw. Lahat daw yon libre. Kasi utos. At sa tingin ko, yun yung mahalaga sa pagbuo ng credibility niya sa mga followers niya. Makes sense. Hindi ito negosyo, kundi misyon. Tama. Okay, so malinaw yon. Pero may isang bagay na medyo naguluhan ako. Sa isang dokumento, nilinaw niya hindi raw siya propeta. Karaniwan, yun yung term na alam natin, di ba? So, kung hindi siya propeta, ano siya? Dito na pumapasok yung unique na term na ginagamit niya. Yung calling. Ah, yun pala yun. Oo. Ayon sa kwento niya, tinanong niya raw mismo sa Diyos, ano po ba ako? At ang sagot daw, yun na nga, calling. So, anong interpretasyon niya doon? Ang interpretasyon niya, hindi siya yung source, kumbaga, siya yung telepono. Okay. Kapag may gustong sabihin ng Diyos, siya yung tinatawagan para i-relay yung message. Ah, gets. So, mas passive yung role. Parang taga-receive lang ng tawag. May certain humility sa term na yun, no? Oo. Kahit na kasabay nito yung claim na siya yung number one instrument. Interesting yung contrast. Totoo. At para magkaroon ng structure, may pundasyon. Siya na binalangkas niya sa isang mensahe. 3 bagay lang daw ang kailangan ng Diyos. Tinawag niyang 3Ps. Ano yung 3Ps na yan? Una, pagsisi sa lahat na kasalanan. Pangalawa, pagbabago. Okay, pagsisi, pagbabago. At pangatlo, at baka itong pinakaimportante sa usapan natin, lubos na paniniwala. Paniniwala. Paniniwala sa Diyos at paniniwala sa Kanya bilang instrumento. Itong 3 to ang nagiging framework ng lahat. Kasi kung wala yung paniniwala sa Kanya, parang walang bisa yung mga susunod na mensahe. Okay, so yan pala yung framework niya. Siya yung calling, ang pundasyon ay yung 3Ps. Pero ang pinaka-fascinating talaga ay kung paano niya to ginamit sa isang very specific na sitwasyon. At very political. Oo. Yung vision niya tungkol kay Pangulong Marcos? Ito na nga, may petsa pa, Agosto 25, 2025. Nakasulat sa isang transcript na may gumugulo raw sa isip ni Olalo noon. Isang particular na tanong, no? Oo, isang tanong para sa Diyos. At ang tanong na yun ay tungkol sa isang aksyon ni Pangulong Bongbong Marcos, tama? Yung paglalampad niya ng diumano'y korupsyon sa isang flood control project. Yun, malaking issue yun. So ayon sa salaysay niya, habang iniisip niya yung tanong na yan, ano po ang ibig sabihin nito? Bigla daw siyang inantok. Nakaidlip. Oo, nakaidlip habang nakaupo. Hindi mahimbing, idlip lang. At sa maikling idlip na yon, doon dumating yung sagot. Pero hindi salita. Isang pangitin. Ano raw yung eksaktong nakita niya? Sobrang simple. Halos parang ordinaryong panaginip. Nakita niya raw ang sarili niya nakatayo sa isang kalsada. Okay. Halos lumipad daw sa tulin.
Pulang kotse. Sinundan niya ng tingin, tapos sa dikalayuan, may nakaparadang bus. Isang bus? Nakita niya yung pulang kotse, lumiko sa likod ng bus, at pagkatapos nun, nawala na. Nagtago. Nagtago sa likod ng bus, at doon na siya nagising. Teka, yun na yun? Yun lang. Tapos ang vision. Isang mabilis na pulang kotse na nagtago sa likod ng bus. Parang ang layo niya nan sa tanong niya tungkol sa isang national issue, di ba? Paano mo i-connect yan? Yan nga yung fascinating part. Kasi dito pumapasok yung sinasabi niyang power of mind. Yung nasa CV niya. Oo, yung power of mind para i-interpret yung mga simbolo. At yung prosesong to, tinuturo rin daw niya sa mga followers niya. Hinihimay niya bawat piraso. Sige, himayin natin. Saan tayo magsisimula? Sa kotse? Unahin natin yung pulang kotse. Ayon sa interpretasyon niya, yung kotse, Si Pangulong Marcos? si Pangulong Marcos mismo. Medyo straightforward yon. Pula, kulay ng partido niya noong kampanya. Akala mo lang. Kasi may layers. Hindi lang daw yung tungkol sa identity. Yung kulay pula raw para sa kanya ay simbolo rin ng isang emosyon. Galit. Galit. Pero hindi lang basta galit. Ang ginamit niyang term sa transcript ay nagagalit-galitan. So may insincerity. Eksakto. Hindi lang identity, kundi isang performance. Isang peking emosyon. So ang pulang kotse ay si Marcos na nagkukunwaring galit tungkol sa issue ng flood control. Okay, gets ko na yung kotse. Paano naman yung bus? Bakit bus? Dito ako napangiti nung una kong nabasa. Kasi lumalabas na yung mga simbolo niya hindi lang visual, minsan auditory din. Auditory. Paano yun? May kasamang wordplay. Wordplay, talaga. Ang salitang bus, ayon sa kanya, ay parang tunog ng salitang binabas. Wow. Sandali. Bus? To binabas? Or busted. Ang galing. So, hindi lang visual, pati tunog, may kahulugan. That adds another layer. Kung ang bus ay binabas, ibig sabihin, ito yung Lahat ng binabas ng taong bayan laban kay Marcos. Ang bus, para sa kanya, ay isang container. isang sisidlan. Oo, sisidlan ng lahat ng puna, reklamo at mga issue na ibinabato sa Pangulo. Grabe, ang daming sigurong laman yan. Ano-ano raw yung mga isyung binabas sa kanya, ayon sa transcript? Inisa-isa niya yan. Una, yung mga pangkalahatang alegasyon ng anomalya. Pangalawa, isang mabigat na issue, yung diumano'y pagkakasangkot ng asawa niya sa isang pagkamatay. Mabigat na yan. Ano pa? Pangatlo, yung alegasyon na kumukuha raw siya ng budget mula sa ibang departamento. Ikaapat, yung sinasabing papel niya sa impeachment ni Sara Duterte. At panhuli, yung pangkalahatang sentimento na sa loob ng 3 taon, wala pa raw siyang nagagawang makabuluhan. Lahat yan, siksik sa loob ng bus. Okay, so we have the car, si Marcos na naggagalit-galitan, at yung bus, puno ng public criticism, malinaw na yung dalawang simbolo. Ngayon, yung action, yung pagtago ng kotse sa likod ng bus, anong ibig sabihin nun? Ito na yung aha moment ng buong interpretasyon. Ang ibig sabihin daw nito, ginagamit ni Pangulong Marcos yung issue ng flood control. Bilang diversion tactic, Eksakto! Isang palabas para pagtakpan yung laman ng bus. para ilihis ang atensyon ng publiko. Tama. Sa transcript, ginamit niya ang salitang patibong. Isang patibong daw ito para bumango ulit ang pangalan niya, lalo na't papalapit na ang eleksyon. Para siyang naghuhugas kamay, isang preemptive move. Pwede niyang sabihin na ako ang unang nagbunyag niyan. Ba't ako madadamay dyan? Yun daw yung buong master plan sa likod ng simpleng panghitaying na yon. Okay, so let's unpack this. Ang buong detalyadong paliwanag na yan, diversion, patibong, paghuhugas kamay, hindi yan direktang sinabi sa kanya. Hindi. Lahat yan produkto ng interpretasyon niya. Tama. At dito niya ipinapaliwanag yung mismong paraan ng pakikipag-usap ng Diyos ayon sa Kanya. Hindi raw nagsasalita ng direktahan. Laging may talinghaga. Oo, laging gumagamit ng parabulo. Ang trabaho ng taong pinadalan, gamit yung power of mind, ay i-decode yung mga simbolo at i-connect yon sa orihinal na tanong.
At bumabalik na naman tayo doon sa CV niya. Nakalista doon yung power of mind na may abilidad na makita at mailarawan ang kwento. Dito, ginagamit niya yon para basahin ang isang sitwasyong politikal. Eksakto. At ang buong sistemang ito nakasalalay sa pagtanggap sa abilidad niyang yun. May isang quote doon na sobrang striking. Sabi niya, Anong sabi niya? "Maswerte ang mga taong naniniwala sa iyo na ginagamit kitang kasangkapan at naniniwala sa akin na si Jesus Christ." In short, paniniwala ang susi. Kung hindi ka naniniwala sa kanya, ang buong pangitain ay ano? Isang pulang kotse at isang bus lang walang kahulugan. Yun nga. At dito natin pwedeng i-connect pabalik yung 3 Ps niya, di ba? Oo nga. Yung interpretasyon na to, isang pagsubok sa pangatlong P, yung paniniwala. Pero higit pa dyan, para na rin niyang sinasabi na walang tunay na pagsisisi o pagbabago na nangyari sa gobyerno. Isang performance lang ang lahat. Ang galing ng koneksyon. So yung core principles niya, nagiging lente rin para sa kanyang political interpretations. Nagkakabit-kabit lahat. At sa transcript ng Zoom meeting, hindi lang siya basta nagbigay ng sagot, no? Hindi. Sinubukan niyang turuan sila kung paano gawin yung proseso. Parang exercise in critical thinking, pero sa loob ng spiritual framework niya. Paano niya ginawa yun? Tinanong niya muna sila, ano sa tingin ninyo ang koneksyon ng pulang kotse at bus sa panungko? Hinayaan niya munang mag-isip. Gamitin yung sarili nilang power of mind? Oo. Siyempre, sa huli, siya pa rin ang nagbigay ng buong paliwanag, pero yung act of asking, pinapakita niya na ito ay isang kasanayan na pwedeng matutunan. So pag binalikan natin lahat mula sa mga materyales ni Narciso Olalo, nakita natin yung buong proseso. Mula sa isang napakasimpleng pangitiin, pulang kotse, bus, naging isang komplikado at detalyadong interpretasyon ng isang isyong politikal. Nasaksihan natin yung buong paglalakbay. Nagsimula sa tanong, dumaan sa simbolikong pangitiin at nagtapos sa masusing paggamit ng power of mind. Ang buong sistema nakasalalay sa paniniwala sa kanya bilang calling. At bilang panghuling palaisipan para sa iyo na nakikinig, sa mga materyales na ito, aktibong tinuturuan ni Olalo ang kanyang mga tagasunod na mag-isip at mag-interpret para sa kanilang sarili. Hindi one-way street? Oo. So ito ang tanong na maaari mong paglaruan sa iyong isip. Kung ang isang banal na mensahe ay ipinapaabot sa pamamagitan ng isang talinghaga na kailangan pa ng interpretasyon, saan nga ba nagtatapos ang sinasabi ng Diyos? At saan eksaktong nagsisimula ang sariling pag-unawa o marahil ang sariling bias ng taong nag-i-interpret?